Nakakuha ng mana potion si Kang Taesan. At ang mana potion na ito ay kayang dagdagan ng 0 points ang iyong mana ng permanente. Nakakuha din siya ng thieving tool na maaari mong gamitin para makatakas ka sa mga traps. O para mabuksan ang mga bagay na kinakailangan ng susi. Hindi niya sukat akalain na magiging swerte siya at makukuha niya ang mga bagay na ito sa secret rewards. Laking pasalamat siya dahil mas mapapadali na niyang makuha ang mga skills na may kinalaman sa mga patibong. Ininom na ni Kang ang mana potion para madagdagan na ang bilang ng kanyang mana. Naiinggit naman ang multo kay Kang dahil nagawa nitong simutin ang lahat ng pwedeng makuha sa ikalawang palapag. Pinagtataka naman ni Kang kung bakit ganito ang inaasal ng multo sa kanya. Kahit patay na ay hindi pa rin maiwasan ng multo na mainggit kay Kang dahil hindi niya maatim na may ibang taong mas magaling ang ipinakita sa kanya sa loob ng labyrinth. Wala namang pakialam si Kang sa nararamdaman ng multo sa kanya. Nakapasok na si Kang Taesan sa ika-3 palapag. Hindi pa rin maitago ng multo ang kanyang pagkainis kay Kang mula pa kanina. Ang makukuha niyang reward sa pagtapos ng palapag na ito ay stamina enhancing potion at secret rewards. Muling bumisita si Kang sa shopkeeper para mamili at magbenta ng mga kagamitan. Muli namang nagulat ang shopkeeper dahil madaling natapos ni Kang ang ikalawang palapag. Muli namang nagkita ang multo at ang shopkeeper. Inasa ng multo ang shopkeeper at tinawag niya itong matanda. Mukha namang hindi natutuwa ang shopkeeper dahil kinuha ni Kang ang quest ng multo. Nagsimula nang magkapikunan ang dalawa sa pag-aasaran nila. Nagbabala ang shopkeeper kay Kang na huwag magpapaniwala sa multo dahil isa naman itong talunan. Malakas lang daw itong mag-ingay at wala namang kwenta ang mga sinasabi. Bumawi naman ang multo at sinabing panay kasinungalingan lang ang pinagsasabi ng shopkeeper at masyado na itong matanda para magbigay ng payo sa iba. Gusto na nilang saktan ang isa't isa dahil nauwi na sa personalan ang asaran nila. Sa tindi ng girian ng dalawa, hindi na nila napansin si Kang Taesan. Pilit niyang kinukuha ang atensyon ng mga ito gamit ang pagtataas ng kamay. Nagpatuloy pa ang bangayan ng dalawa. Wala nang kinatatakutan ang multo dahil matagal na siyang patay. Sinasabi naman ng shopkeeper na wag siyang pakasiguro dahil kahit mismo kaluluwa ng multo ay kaya niyang burahin. Lalo pang tumindi ang alitan, wala namang nagawa si Kang kundi magbuntong hininga na lamang. Nainip na si Kang sa kakaantay kung kailan matatapos ang bangayan ng dalawang NPC na ito. Kaya't nilabas na niya ang sandamakmak na kagamitan na kanyang nakuha sa pakikipaglaban at pagtapos sa ika-5 palapag. Sinabihan niya ang shopkeeper at ang multo na itigil na ang kanilang ginagawa at tingnan ang mga items na nilabas niya mula sa kanyang inventory. Samut-saring kalasag, espada, pana, at wand ang patuloy na nabagsak mula sa kanyang inventory. Sinabi niya sa shopkeeper na ibebenta niya ang lahat ng ito at naghahanap din siya ng mga kagamitan na magagamit niya sa mga susunod pang palapag. Nagulat naman ang shopkeeper sa dami ng items na ibebenta ni Kang. Hindi siya makapaniwala sa bilang ng mga ito. Di niya maisip kung gaano karaming monsters ang tinalo ni Kang. Bakas naman sa mukha ng multo ang pagkainggit sa dami ng laruan na ito. Nakabili siya sa shopkeeper ng metal-embedded gloves na may kakayahang itaas ang iyong attack power ng dalawa. Kumuha din siya ng bronze shield na kahit maliit ay mataas naman ang bigay na stats sa may hawak nito. Natutuwa si Kang sa mga bagong kagamitan niyang ito. Napakataas ng antas ng mga ito kumpara sa mga kagamitan niya nung nasa easy mode labyrinth pa lang siya. Bumili rin siya ng metal ring at needle ring na magtataas ng kanyang attack power. Kasama pa rito ang item na tinatawag na strong kalu na isang uri ng kwintas. Tulad ng kanyang mga singsing, nagdadagdag din ito ng attack power. Pakiramdam niya ay kaya na niyang tumalo ng goblin gamit ang 2 atake lamang. Hindi naman makapaniwala ang multo sa kanyang mga nakita. Inakusahan niya si Kang na may ginagamit na pandaraya. Sinabi naman ng shopkeeper na dahil ito sa nakuhang skill ni Kang na Iraq weapon art muli namang bumalik ang asaran ng dalawa. Nagpaalam na si Kang sa shopkeeper at sinabing magpapatuloy na siya sa kanyang paglalakbay. Nagtataka si Kang kung bakit galit na galit ang multo sa shopkeeper gayong ito ang nagsusupply ng mga kagamitan sa mga adventures. Galit na galit ito dahil noong siya ay nabubuhay pa ay napakapangit ng pakitungo nito sa kanya. Nagbabala siya kay Kang at sinabing huwag magtiwala sa shopkeeper dahil manggagamit ito at sa oras na wala na siyang pakinabang ay mag-iiba na ang pakitungo niya.
Ang mga tulad niyang sumuko at nagtrabaho sa loob ng labyrinth ay hindi mo dapat pagkatiwalaan. Ang mga katulad niya ay kaaway ng mga adventurers. Pinag-isipan ni Kang ang mga sinabi sa kanya ng multo, at sa tingin niya ay bumabase ito ayon sa mga naranasan niya. Hindi naman niya ito pinag-isipan ng matagal dahil ang ganitong mga bagay ay hadlang lamang sa kanyang mga plano. Sa di kalayuan, lumabas na ang halimaw na makakalaban ni Kang Taesan dito sa ikatlong palapag. Ang mga makakaharap ngayon ni Kang ay grupo ng mga goblins. Mas malakas na ang mga ito sa ikalawang palapag dahil mas kumpleto na ang grupo nito. Meron na itong mga magicians at brawlers na wala noon sa ikalawang palapag. Gayunpaman, wala nang challenge kay Kang ang mga ito dahil napakalaki na ng inangat ng kanyang mga stats. Madali na lang niyang nagapi ang mga ito na para bang nakikipaglaro lang siya sa mga bata. Nadama ng mga goblins ang diferensya ng lakas ng halimaw na kalaban nila ngayon. Habang seryosong nambubuli si Kang, hindi naman natutuwa ang multo sa kanyang mga nakikita. Pakiramdam niya na ang palapag na ito ay magiging boring at hindi man lang makapagbibigay saya sa kanya. Tuluyan nang natalo ni Kang ang grupo ng mga goblins na kanyang nakaharap. Noong adventurer pa lang ang multo, nahihirapan siya sa palapag na ito lalo't nag-umpisa pa lang siya noon. Pinahirapan siya ng mga goblins dahil kada grupo ay merong kasamang mental attacker. Ito ang dahilan kung bakit halos mamatay na siya sa palapag na ito. Hindi naman si Kang nahirapan, lalo't immune na siya sa mga mental attacks. Ang bawat grupo ng goblins na nakakaharap ni Kang Taesan ay di man lang tumatagal ng mahigit sa 3 minuto. Hindi makapaniwala ang multo sa bilis ni Kang mag-clear ng mga kalaban, hindi niya mawari kung paano ito nangyayari. Sinabi naman ni Kang na mas nadadalian siya sa ikatlong palapag kesa sa ikalawa. Nagpatuloy na siya sa paghahanap ng mga kalaban. Habang naglalakad ay sinabihan siya ng multo na sa tingin niya ay pwede na itong dumiretso sa boss at halos wala naman ng binibigay na experience ang mga ito sa kanya. Muling pumasok si Kang sa isang silid at habang nakikipaglaban ay pinaliwanag niya sa multo na kaya niya ito ginagawa ay dahil may nakuha siyang quest kay Rakiratas. Kailangan niyang ubusin lahat ng kalaban sa ikalawa at ikatlong palapag para matapos ang quest na ito. Nagulat naman ang multo dahil ngayon niya lang nakita o narinig ang quest na ito. Sa sobrang dali ng mga nakakalaban ni Kang, nagawa niya pang mag-check ng status ng kanyang quest kay Rakiratas. Hindi inaasahan ng multo na magbibigay si Rakiratas ng ganitong klaseng quest. Gaya ni Kang, natapos niya rin ang hamon noon ni Rakiratas sa kanya pero hindi siya nabigyan ng ganitong quest. Wala nang magawa ang mga goblins kay Kang. Ang mga spells nito ay winawasiwas na lang ni Kang na parang langaw. Habang nakikipaglaban ay nakuha pang magtanong ni Kang tungkol kay Rakiratas sa multo. Tinanong niya kung may alam ba ito sa Apostle Contract. Nagulat naman ang multo dahil pati ito ay alam ni Kang Taesan. Saglit na upo si Kang pagkatapos niyang matalo ang mga goblins para makinig sa mga sasabihin ng multo. Hindi lubos maisip ng multo na makakatanggap si Kang ng offer mula kay Rakiratas para maging apostol nito. Noong siya ay adventurer pa lang ay hindi siya nakatanggap ng ganito mula kay Rakiratas kahit natapos niya ang test nito sa kanya. Gayunpaman, alam niya pa rin ang tungkol dito. Umupo siya sa ulo ng kama ni Kang at nagsimula ng magkwento. Hindi naman makapaniwala si Kang na magagawang magkwento ng multo ng ganito kadali di gaya ng ibang NPC na nakausap niya na tikom ang mga bibig. Matagal nang patay ang multo. Bagamat meron siyang mga regulations na sinusunod, wala namang limit ang impormasyong kaya niyang ibigay. Sinimulan niya ang pagpapaliwanag mula sa simula. Ang bawat gods ay may kanya-kanyang teritoryong pinangangalagaan. May mga gods na nangangasiwa sa pagkatalo o mga gods na nangangasiwa ng pagkapanalo ng mga adventurers at meron namang nangangasiwa ng dalawang teritoryo gaya ni Rakiratas na hawak ang pakikipaglaban at kamatayan. Marami pang ibang gods na may hawak sa iba't ibang bagay. Tinanong ni Kang kung anong klaseng mga gods ang nangangasiwa sa loob ng labyrinth dahil mukhang iba ang mga ito sa may hawak sa mundo niya. Ang mga gods na makikita mo sa loob ng labyrinth ay ang mga gods na tumulong sa pagdisenyo ng labyrinth na ito. Nang marinig ito ni Kang, naluha ang interes niya. Pinaalala ng multo na nung una ay sinabi ng Windows system na nung unang panahon ay ang maze na ito ay ginawa ng isang makapangyarihang wizard at kung sinong makakatapos nito ay bibigyan niya ng isang kahilingan.
Kahit gaano kalakas naman ang wizard, nahihirapan itong buuin ang buong labyrinth kaya humingi siya ng tulong mula sa mga gods. Nais magtayo noon ng wizard ng isang labyrinth na nakatayo pababa. Napapayag niya ang mga gods na tulungan siya dahil sa labyrinth na ito ay makakakita sila ng mga knights at heroes na haharapin ang mga pagsubok sa loob ng labyrinth. Mga adventurers na maglalaban-laban para lang makamit ang hangarin o pangarap nila. Kasama rin ang mga mabibigong pag-asa ng mga adventurers sa loob nito. Hindi lang ito basta nagustuhan ng mga gods. Halos mabalo sila sa konsepto ng itatayong ito ng wizard, kaya binuhos nila ang buong suporta nila rito. Ganito kahalaga ang labyrinth na ito para sa mga gods. Lahat ng oras nila ay dito na nila inuubos. Ang kabaliwang ito ng mga gods ang pundasyon ng malamaze na labyrinth na ito. Ang lahat ng papasok sa loob ng labyrinth ay dadaan sa mga pagsubok. Pwede rin nilang makuha ang atensyon ng mga gods at mabigyan ng blessings. Ang paraan na ito ay tinatawag na Apostle Contract. Tinanong ni Kang ang opinyon ng multo kung makakabuti ba ito o makakasama sa kanya. Ang bawat adventurer na magiging apostle ng isang god ay mabibiyayaan ng mga skills base kung gaano siya kahalaga sa god na pinagsisilbihan niya. Ang taong ito rin ay makakatanggap ng mga magagandang rewards kumpara sa iba na hindi apostle. Pakiramdam naman ni Kang ay nakuha niya ang mga bagay na yon kahit hindi siya naging apostol ni Rakeratas. Ang pangit naman sa pagiging isang apostol ay mapupunta sa Diyos ang kaluluwa ng apostol niya. Bukod pa rito, magagalit sa iyo ang ibang mga Diyos. Lalo na ang mga Diyos dito sa loob ng labyrinth, tulad ni Rakeratas na maraming kaaway dahil sa pagiging mayabang niya. Sa tingin ng multo, mas mahirap maging apostol at hindi ito kailangan ni Kang dahil talentado naman siyang adventurer. Isa pa sa pangit sa Apostle Contract ay hindi mo magagawang suwayin ang Diyos sa mga ipag-uutos niya sa iyo, kahit gaano pa ito kamukhang imposible. Napansin ni Kang na parang napakaraming negatibo sa Apostle Contract, pero buti na lang hindi niya ito tinanggap noon. Aalisin na ni Kang sa isip niya ang pagiging apostol. Naisip naman niya na natapos ni Lita iyon ang labyrinth, pero minsan ay hindi niya narinig mula rito na natupad ang kahilingan niya. Hindi kaya ang Ouroboros gem ang kanyang kahilingan. Pero ang kilalang Lita iyon ni Kang ay hindi hihiling ng ganitong bagay. Maraming bagay na gumugulo sa isipan ni Kang Taesan, pero isinantabi niya muna ang lahat ng ito para makapag-focus siya sa mga kailangan niyang gawin. Muli, inaya ni Kang ang multo para magpatuloy sa kanilang paglalakbay. Nabuksan ni Kang ang isang sikretong silid gamit ang bagong item na nakuha niya. Di naman inasahan ng dalawa na mabubuksan ito kaagad. Gamit ang thieving tool na nakuha niya, natanggal niya ang trap. Dahil naman dito, nakakuha siya ng active skill na trap remover. Bagamat mababa pa ang antas nito, nagawa niyang tanggalin ang trap sa pansampung subok lamang. Laking pasalamat ni Kang na hindi na umabot sa 100 subok bago pa niya ito mabuksan. Dahil sa 1% tsansa, baka higit pa sa 100 subok ang magawa mo kung mamalasin ka. Nanatili namang tahimik ang multo habang pinapanood siya. Sinubukan pang gamitin ni Kang ang trap remover niyang skill sa iba pang trap na makikita nila. Gaya kanina, nanatiling tahimik ang multo habang pinapanood si Kang sa pagtatanggal ng mga traps. Minsan ay sumasablay ang pagtatanggal niya ng trap na siya namang nagtitrigger para gumana ang mga ito. Malapit nang mapuno ang multo sa pinaggagawa ni Kang. Nang tuluyan na siyang maasar, sinita niya ang ginagawa ni Kang. Paulit-ulit niyang ginagamit ang skill na trap remover kahit napapatagal lang sila nito dahil madalas ay sumasablay ito. Pakiramdam niya ay nagsasayang lang ng oras si Kang dahil kaya naman niyang iwasan ang mga traps na ito. Mataas naman na ang skill niyang detection kaya bakit niya pa pinapataas ang skill niyang trap remover. Sinabi ng multo na wala rin naman magbabago kung itataas niya ang level ng skill na ito. Kung iniwasan na lang sana niya ang mga traps, baka maaga pa silang natapos. Hindi niya maisip kung ano ba ang trip ni Kang Taesan. Maski si Kang Taesan ay hindi alam kung anong magiging bunga ng mga pinaggagawa niyang ito. Pero dahil maraming nakataya na bagay at buhay sa pagkakatalo niya sa labyrinth na ito, hindi niya pinalalagpas ang bawat bagay na makukuha niya, gaano man kaliit o kalaki. Nagiging sigurista lang si Kang at sinusulit ang bawat pwedeng ibigay sa kanya ng labyrinth. Tinamaan naman ang multo sa mga sinabi ni Kang. Ang pagiging kampante at padalos-dalos kasi ang nagpahamak sa kanya noon.
Kung naging tulad lamang siya ni Kang, baka buhay pa siya at buo pa rin ang kanilang mundo. Tumaas na ang level ng skill niyang Trap Remover. Umabot na ito sa 7%, kaya mas napapadalas na ang matagumpay na pagtatanggal nito ng traps. Ngayong tumaas na ang level ng trap removing skills ni Kang, maasahan niyang hindi na siya gaanong sasablay pa. Binuksan na niya ang reward chest habang tahimik naman siyang pinagmamasdan ng multo. Nakakuha siya ng singsing sa loob ng reward chest at ang tawag dito ay squeezing ring na nagbibigay ng +3 sa strength. Halos lahat ng daliri sa kamay ni Kang ay mayroon ng singsing. Malaking tulong talaga ang Iraq weapon art sa kanya. Lumabas na sila ng silid at tumambad sa kanila ang dami ng mga natamong tagumpay ni Kang laban sa mga goblins. Ngayon ay handa na si Kang na harapin ang boss ng palapag na ito. Nasa harap na ng isang malaking pulang pintuan si Kang. Nakarating na siya sa boss room at malapit nang magsimula ang kanilang laban. Muling pinaalalahanan ng multo si Kang, pero palagay niya ay alam na rin niya kung sino ang makakaharap niya rito. Tuluyan na silang pumasok sa boss room. Puno ng mga inukit na larawan ang pader ng kwartong ito, para bang nasa loob ka ng isang pyramid na pambatang goblins. Pinagmamasdan ni Kang ang usok na unti-unti nang lumalabas sa malayo. Makikita niya rito ang hugis ng anino ng makakalaban niyang goblin boss. Gaya ng hula ng dalawa, lumabas na ang inaasahan nilang goblin boss. May mahahabang pangil ito, at may maskuladong katawan, maihahalin tulad mo ito sa isang Lumabas na ang goblin leader, ang boss, sa ikatlong palapag. Binibiro ng multo si Kang na mukhang alam ng goblin leader, na tinapos na ni Kang ang buhay ng lahat ng kasamahan niya, at mukhang nagngingit-ngit na ito sa galit. Hindi naman pinansin ni Kang ang pang-aasar na ito, at tuluyan na siyang sumugod papunta sa goblin leader. Kahit na mukhang warrior ito sa simula at mukhang maglalabas ng itak, isa pala itong magician. Naglabas ito ng wand at nagcast ng spell gaya ni Harry Potter. Ginamit niya ang skill niyang wave para patamaan si Kang. Agad naman itong naiwasan ng ating bida. Patuloy siyang tumatakbo na para bang may hinihintay na pagkakataon. Patuloy siyang inaatake ng goblin gamit ang skill niyang wave. Paulit-ulit naman itong naiwasan ni Kang. Gaya ng goblin leader. Naglabas na rin ng wand si Kang Taesan at nagmukhang nasa Hogwarts ang dalawa. Habang papalapit, nagcast si Kang ng isang skill. Ang skill na ito ay confusion at nagawa niyang mapatama ito sa goblin leader. Wala nang nagawa ang goblin leader at tuluyan na itong nahilo sa ginawa ni Kang Taesan. Ginamit ni Kang ang pagkakataong ito upang makaatake sa goblin leader. Sa kasamaang palad, hindi gaanong umubra ang spell niya sa goblin. Mas naging agresibo ito at sinubukan niyang hampasin si Kang gamit ang kanyang sandata. Bigay todo niyang pinalo si Kang na para bang may pagkakautang ito sa kanya. Wala namang talab ito kay Kang dahil sanay na siya sa mas mabilis pang kalaban. Gaya nga ng iniisip niya, mabagal ang goblin leader base sa laki nito. Madaling naiwasan ni Kang ang mga pag-atake nito sa kanya. Habang umilag naman, nakakita na ng pagkakataon si Kang. Tumalon siya ng mataas at dahil hindi magalaw ng goblin leader ang kanyang lead, dahil sa laki niya, hindi na niya nagawa pang iwasan ang ginawang pag-atake ni Kang Taesan. Sa isang iglap, natalo na ni Kang ang boss sa ikatlong palapag. Kinalkula na ng sistem ang mga rewards na ibibigay nito kay Kang Taesan. Masaya si Kang sa dami ng mga nakuha niyang ito kahit madali lang ang naging kalaban nila. Nakakuha siya ng potion na magpapalakas ng physical strength niya at nakuha rin niya ang wooden cane na gamit ng goblin leader. Nagulat naman si Kang dahil ngayon lang siya nakakita ng ganitong sandata. Old wooden cane na nagbibigay ito ng +3 sa magic at meron mahinang magic na nakapaloob dito. Nagulat naman ang multo sa swerte ni Kang dahil nakakuha siya ng ganito rare na item. Tinanong ni Kang ang multo kung ano ba ang gamit nitong cane na ito. Sinagot naman siya ng multo na gaya ng nababasa niya sa description ng item na ito, may kakayahan itong bigyan ng magic ang sino mang may gamit dito. Dinagdag rin ng multo na mapapalakas nito ang magic na natatago sa katawan ni Kang. Kinagulat naman ni Kang ang impormasyong ito. Hindi siya makapaniwala na may kakayahan siyang matutong gumamit ng magic spells. Nagulat naman ang multo dahil parang walang clue si Kang sa mga sinasabi niya, gayong alam niyang matalino si Kang. Hindi siya makapaniwala na sa daming nakalaban niyang monster na gumagamit ng magic, hindi sumagi sa isip niya na pwede niya itong matutunan.
Ang pagkakaalam ni Kang ay makakagamit ka lang ng magic kung makakakuha ka ng items na may magic, gaya ng mga items na nakuha niya. Maski si Lita iyon ay hindi sinabi sa kanya na kaya nitong gumamit ng magic. Tinanong niya ang multo kung paano siya matututong gumamit ng magic. Sinabi ng multo na mayroong dalawang paraan para matuto ng magic. Una, kailangan mong maunawaan kung paano gumagana ang magic o magic spell. Ikalawa, matututo ka kung mayroong magtuturo sa iyo kung paano gumamit ng magic. Sinabi ng multo na mahirap ang unang opsyon at ang ikalawa ang pinakamakatotohanan. Iniisip naman ni Kang kung meron bang NPC na magtuturo sa kanya ng magic. Alam na eh. Kang na ang mga NPC lang sa solo mode ang may kakayahang ibigay ito sa kanya. At kung ang NPC na ito ay nakatago sa lugar kung saan maski si Lita iyon ay hindi ito nakita. Nakakasiguro na si Kang na ito ang dahilan kung bakit hindi niya nalaman kung paano matuto ng magic. Dismayado naman si Kang dahil mukhang matatagalan pa bago siya matutong gumamit ng magic. Tinago na niya ang kanyang mga kagamitan sa kanyang inventory. Inaya naman siya ng multo na magpatuloy na sa ika-4 na palapag. Napansin naman ni Kang na hindi pa lumalabas ang status window sa quest niya kay Rakiratas. Muling tinignan ni Kang ang kanyang window system at mabusising pinag-aralan. Napansin niyang kulang pa ang nakuha niyang rewards at marahil ay hindi niya pa nalilinis ang buong ika-3 palapag. Napagtanto niya na mayroon pang nakatago rito, isang kalaban na hindi niya pa nakakaharap. Nagtataka naman ang multo dahil tinalo na ni Kang ang boss at napasok na rin niya ang secret room. Ano pa ba ang hindi nagagawa ni Kang Taesan para matapos ang palapag na ito? Muling binusisi ni Kang ang silid. Tinanong niya rin ang multo kung mayroon ba itong nalalaman. Wala namang mabigay na impormasyon sa kanya ang multo dahil noong nagawi siya rito, hindi man lang siya nakapasok sa secret room. Ubos ng oras kung muling bubusisiin ni Kang ang buong ika-3 palapag. Mukhang kailangan na niyang bitawan ang quest sa kanya ni Rakiratas. Habang naglalakad, napansin ni Kang na sa iisang direksyon lang nakatingin ang mga imahe sa dingding. Nagtataka naman ang multo kung bakit huminto sa paglalakad si Kang sa lugar kung saan mukhang isa na itong dead end. Ginamit naman ni Kang ang skill niyang trap remover para makita ang hinahanap niya. Tumama naman ang kutob ni Kang at nakatuklas na naman siya ng isang sikretong lagusan. Hindi naman makapaniwala ang multo sa natuklasang ito ni Kang Taesan. Para kay Kang, swerte lang ang dahilan kung paano niya nahanap ang lugar na ito. Nang makapasok na ang dalawa, nagulat sila sa monster na sumalubong sa kanila. Ang halimaw na ito ay isang matandang goblin na nakaupo sa isang trono. Ito ang dating Goblin Lord at bukod pa dito, mayroon itong pangalan at nagngangalang Hage Hawa. Ito ang unang pagkakataon ni Kang na makakita ng monster na may pangalan. Kinakabahan naman ang multo dahil masyado pang maaga para makasagupa sila ng isang named monster. Bukod pa dito, isa itong Lord. Tinanong naman ni Kang kung may alam ba itong impormasyon tungkol dito. Baka sa mukha ng multo ang takot habang sinasagot ang tanong ni Kang. Sinabi niya na ang halimaw na kaharap nila ngayon ay ang hari ng mga goblins. Dinampot na ng goblin ang kanyang sandata. Hindi naman niya sinisisi si Kang sa paglipon nito sa kanyang mga kalahi. Alam niya na gaya niya, pinaglalaruan lang din ng system si Kang. Gayunpaman, siya ang kontrabida sa lugar na ito at kailangan niyang tapusin si Kang Taesan. Nagpakawala ng malakas na skill ang Goblin Lord na siyang humiwa sa paligid nito. Sa sobrang lakas at bilis, hindi na nagawang mag-react ni Kang Taesan. Hindi makapaniwala si Kang na ganito kalakas ang goblin. Lord na kaharap niya ngayon. Sa isang atake lamang, nagawa nitong wasakin ang mga bagay-bagay na nasa paligid nila. Mabuti na lang at nakagamit si Kang ng skill na sliding at nagawa niyang umiwas sa tamang oras. Agad siyang nakalayo at nakaiwas sa siguradong kapahamakan. Pasalamat siya sa skill na ito dahil kung hindi, siguradong may kalalagyan siya. Hindi makapaniwala ang multo at si Kang kung gaano kalakas ang atake ng Goblin Lord sa kanila. Parang nalusaw ang mga bagay na dinaanan ng kapangyarihang ito. Bigla namang napatingin si Kang sa kanyang kalabang monster dahil mukhang magsisimulang umatake na naman ito. Kahit nakaupo, nagagawa ng Goblin Lord na buhatin ang napakalaking espada nito. Inangat na niya ito at nagsimula na naman siyang atakihin si Kang Taesan. Batid ni Kang na mahihirapan siyang makaiwas kung gagamitin ulit nito ang skill na ginamit niya kanina sa pag-atake.
Kaya dali-dali nang sumugod si Kang papunta sa Goblin Lord. Nagawa ni Kang napigilan ang paggamit ng skill ng Goblin Lord. Nagharap ang kanilang mga sandata sa unang pagkakataon. Gayunpaman, hindi natatag ang halimaw sa ginagawang pang-pressure ni Kang Taesan. Muli niyang pinaramdam ang kanyang lakas sa ating bida. Nagulat naman si Kang sa taglay na lakas ng kalabang kaharap niya. Hindi niya alam kung saan humuhugot ng lakas ang halimaw na ito na kahit nakaupo ay nagagawa siyang idumina. Sa lakas ng Goblin Lord, nagawa niyang paatrasin si Kang sa sagupaan nilang dalawa. Wala nang nagawa si Kang sa atake na ginawa sa kanya. Malayo-layo rin ang tinalsik ni Kang sa sagupan nilang iyon. Kailangan niyang gamitin ang espada niya para lang makontra ang puwersang nagpatalsik sa kanya. Ang strength stat niya ngayon ay umabot na sa 37 at kung nasa easy mode siya, kakayanin na ng stat na ito na talunin ang ika-50 palapag ng walang kahirap-hirap. Gayunpaman, hindi pa rin niya magawang tapatan ang lakas ng Goblin Lord na bukod sa matanda na ay nakaupo lang. Pati ang multo ay hindi makapaniwala sa taglay na lakas ng kalaban ni Kang. Sa nangyaring pagkakatalsik ni Kang, nakabuelo na naman ang Goblin Lord para umatake ng long-range attack. Inangat niya ang kanyang sandata upang makaatake kay Kang. Naisip naman ni Kang na dahil may malaking sandata ang kalaban niya, siguradong malaki ang advantage niya sa close combat na labanan. Dali-dali nang sumugod si Kang sa kalaban bago pa man ito mabato ang kanyang skill. Ginamit niya ang kanyang advantage sa bilis para agarang makadikit dito. Pinuri siya ng Goblin Lord sa naisip niyang estratehiya at sa angking bilis. Pero hindi lamang ito ang unang pagkakataon na may sumubok sa kanya ng ganitong klase ng pag-atake. Iniba niya ang posisyon ng pagkahawak niya sa kanyang espada at madiin ipinukpok sa mukha ni Kang ang dulo ng hawakan nito. Ginamit ni Hawa ang skill na strong attack, binalak naman itong kontrahin ni Kang gamit ang skill na slide pero nahuli na siya sa paggamit nito. Napangiti na lang siya at hinanda ang sarili sa pinsalang tatanggapin niya. Direktang tinamaan si Kang ng skill ni Hawa. Sinalo ng mukha niya ang napakalakas na atake na ito. Halos mawala ng malay si Kang sa atake na ito, at dahil isa itong intense blow, babagal ang kanyang mga pagkilos sa loob ng 10 segundo. Nagawa namang pigilan ni Kang ang tuluyang pagbagsak. Pero ngayon, mas naharap siya sa malaking peligro. Hindi na niya magagawang umatras o umiwas sa lagay na ito, at kailangan niyang tiisin ito sa loob ng 10 segundo. Medyo nakakaramdam ng pagkahilo si Kang at nakakasigurado siyang hindi niya masasabayan ang mga atake ng Goblin Lord. Sa kanyang desperasyon, ginamit niya ang skill na counter para kahit papaano ay makasabay kay Hawa. Napangiti naman si Hawa sa pinamalas na determinasyon ni Kang. Meron pang 5 segundo na nalalabi hanggang sa makabalik ang normal na status ni Kang. Muling nagpakawala ng atake ang Goblin Lord, pero nagawa itong ilagan ni Kang Taesan kahit papaano. Ngunit dahil pilit ang ginawa niyang ito, nawala siya sa balance at tuluyang natumba. Meron pang nalalabing 3 segundo, pero nakahiga na si Kang sa harap ni Hawa. Mukhang nalalagay na sa alanganin si Kang. Muli nang umatake si Hawa para tapusin ang laban nila. Mabuti na lang at nagawa ni Kang ang skill niyang slide, at nakaiwas siya sa pamamagitan ng paggulong papalayo rito. Gayunpaman, hindi pa rin niya nagawang iwasan ang ilan sa mga atakeng ginawa sa kanya ng Goblin Lord. Nagtamo siya ng malaking damage. Ngayong natapos na ang debuff niya, lumayo muna si Kang para makapag-isip ng bagong estratehiya. Sa likuran siya ni Hawa pumunta, sa pagbabaka sakaling mahirapan itong atakihin siya sa pwestong ito. Naghahabol si Kang ng kanyang hininga sa nangyaring sagupaan nilang iyon. Pinagsasabihan naman siya ng multo na hindi niya kaya ang kalaban niyang ito ngayon. Makabubuti munang umalis sa lugar na ito at umiwas. Saka na lang siya babalik kung malakas na siya. Gayunpaman, buo pa rin ang loob ni Kang at balak niyang tapusin ang laban nilang ito. Hindi naman makapaniwala ang multo sa pinapakitang katigasan ng ulo ni Kang. Hindi niya mawari kung matapang lang talaga ito o nasobrahan na sa tiwala sa sarili. Muli niyang pinagalitan si Kang na nakaluhod pa rin sa sahig. Pinaalala niya na ang isang Lord Monster ay hindi mo kayang talunin kung nasa ikatlong palapag ka pa lamang ng labyrinth. Magagawa pa naman niya itong balikan, kaya anong saysay kung isusugal niya ang buhay niya sa alanganing labang ito. Sinabi naman ni Kang na sa oras na takasan niya ito, siguradong liliit na ang ibibigay na reward nito sa oras na balikan niya ito.
Matagal na niyang alam na ganito ang sistema sa loob ng labyrinth. Pwedeng magpabalik-balik ang mga players sa mga palapag, pero kung sila ay pupunta sa palapag na mas mahina, liliit din ang mga rewards na ibibigay nito sa kanila. Maski ang experience at gold ay maliit ang ililiit at halos 8% ang mawawala. Kaya kung gusto niyang masulit ang rewards sa palapag na ito, kailangan niyang talunin ang kalaban na nasa harapan niya kahit gaano pa ito kahirap. Walang nagawa ang mga payo ng multo kay Kang dahil ngayon ay magsisimula na naman siyang sumugod. Gulat na gulat ang multo sa mga inaasal ni Kang dahil hindi ito ang karakter niya. Mula pa nang magkita sila, alam niyang maingat na tao si Kang Taesan. Kaya hindi siya makapaniwala na bigla na lang itong naging arogante at padalos-dalos. Hindi naman lubos maunawaan ni Kang ang mga sinasabi ng multo sa kanya. Muli niyang pinaliwanag at nilinaw sa multo na hindi siya naghahapit sa mga rewards at nagpapalakas para maging ligtas siya. Ginawa niya ang lahat ng iyon para sa pagkakataong ganito. Ginawa niya iyon para kung malagay siya sa mahirap na pagsubok, handa siyang harapin ito. Muli nang tumayo si Kang. Alam niya sa sarili niya na hindi survival ang tema ng labyrinth na ito, kundi pagharap sa mga delikadong pagsubok. Tiwala siya sa sarili niya na nagawa na niya ang lahat ng makakaya niya upang malagpasan ang pagsubok na ito. Dahil sa pinamalas na determinasyon ni Kang Taesan, biniyayaan siya ng system. Ang lahat ng stats niya ay tumaas kasabay ng pagtaas ng fighting spirit niya. Nagkaroon din siya ng mga matang kayang alamin ang kahinaan ng kalaban. Wala talagang makakatalo sa kapangyarihan ng plot armor. Alam niyang imposibleng ilagay ang boss na ito sa ganitong palapag kung hindi mo ito kayang talunin. Kaya't humanap siya ng paraan kung paano matatalo ito o anong kahinaan nito. Napansin niyang hindi tumatayo sa upuan ang kalaban niya. Laking gulat ng dalawa na kulang pala ng isang paa ang Goblin Lord. Kanina ka pa nakikipagbugbugan dyan, ngayon mo lang napansin. Ngayon nalaman na niyang hindi ito makakaalis sa pwesto niya, mas lalong lumakas ang kumpiyansa niyang matatalo niya ito. Natuwa naman si Hage Hawa sa pinapakitang determinasyon ni Kang Taesan, at nangako itong mas seseryosohin niya pa ang laban. Tinanong niya si Kang kung anong klaseng pag-atake ang gagawin nito sa kanya. Ginamit naman ni Kang ang skill niyang apnea, at sinuntok ang pader upang gumuho ang mga bato pabagsak kay Hage Hawa. Pinaghihiwa naman ito ng Goblin Lord, pero naging hadlang ito sa pag-inig niya. Pinuri niya si Kang sa naisip nitong ideya. Ganun pa man, hindi lang siya ang mahihirapan sa ginawang ito ni Kang dahil maging siya ay maapektuhan nito. Nilabas naman ni Kang ang isa sa mga wand niya at ginamit ang skill nitong Confusion. Bahagyang natigilan ang Goblin Lord sa ginawang ito ni Kang. Sinundan niya pa ito ng pagcast ng fire skill at pagbato ng mga palaso. Hindi naman tumalab ang skill na Confusion kay Hage Hawa dahil mala Professor X siya. Sinabi niya kay Kang na hindi sapat ang mga ito para matalo siya, kasabay ng pagwaswas ng kanyang skill para masalag ang mga apoy at palasong paparating sa kanya. Bigla naman siyang nagulat nang magawa siyang saksakin ni Kang mula sa likuran. Di niya inaasahan na magagawang iwasan ni Kang ang mga naglalakihang mga bato na babagsak sa kanya papalapit dito. Walang kahit anumang bagay ang makakapigil kay Kang sa mga plano niya. Ginamit niya ang skill na Force Duel pero sa halip na puwersahang makalaban si Hage Hawa, ay napatalsik niya ito. Tuwang-tuwa naman si Hage Hawa sa pinamalas ni Kang Taesan. Masayang-masaya siya na kagaya ni Kang ang huli niyang makakalaban.